Kalimitan sa mga naliligo sa beach ay naglalagay ng sangkatutak na sunblock para hindi umitim ang balat. Pero sa China, ang trend sa kanila ay ang pagsusuot ng hindi bikini kundi face skinny. Basta daw maprotektahan ang kagandahan, wala silang pakialam sa sasabihin ng ibang tao kahit pa maging kamukha pa nila si Rey Mysterio. Ang mga Japanese ang isa sa pinaka-hardworking sa mundo. Napakahalaga sa kanila ng oras ng isa sa kumukonsumo nito ay ang pagpapabalik-balik sa banyo. Kaya naman para mabawasan ay may nauusong trend sa Japan, lalo na sa mga kababaihan. Yan ay ang pagsusuot ng disposable adult diaper. Pero sa trabaho lang daw nila ito ginagamit. Syempre, ibang usapan na kapag meron silang date. May dog sa salitang hotdog dahil ang ginamit sa paggawa nito noon ay karne ng aso. Well, at least yan ang naging suspitsya noon ng mga tao. Ang hotdog ay dinala sa New York ng ilang imigrante galing Germany noong 1860s. At dahil common ang pagkain ng aso sa Germany hanggang early 20th century, kaya suspitsya o akala ng mga Amerikano noon na gawa ito sa aso. At doon, lumaganap ang term na hotdog. Ang French fries ay hindi gawa sa France at hindi rin gawa ng isang French. Ito ay unang ginawa sa Belgium at dahil French ang dominant language sa Southern Belgium kaya tinawag itong French fries. Ang Hawaiian pizza naman ay hindi galing sa Hawaii. Ito ay naimbento sa Canada ng isang Greek immigrant na si Sampanopoulos. Kung bakit naman Hawaiian ang tawag ay dahil ipinangalan ito ng inventor sa brand ng canned pineapple na ginamit niya noon. Pwedeng manganak ang mga babae kahit patay na. Ito ang tinatawag na coffin birth o postmortem fetal extrusion. At ang mga lalaki naman ay pwede pa ring tayuan ng ang tinatawag na priapism o kilala rin sa tawag na angel lust. Hindi lang yung ano ang napapatayo ng Viagra, kundi pati na rin ang bulaklak na nasa vase, na ito ay nakakadagdag ng shelf lifespan sa halaman ayon sa pag-aaral ng mga Israeli at Australian researcher. Kada minuto ay mayroong 30,000 to 40,000 na dead skin cells ang natatanggal sa balat mo. Kaya ang alikabok sa bahay nyo o kwarto mo, may ilang porsyento dyan na dead skin cells mo. Ang utak natin ay mayroong kakayahanang tinatawag na unconscious selective attention o may mga bagay tayong hindi napapansin unconsciously dahil hindi doon nakatuon ang ating atensyon. Kagaya ng, most of the time ay nakikita natin ang ating mga ilong, pera na lang kung flat. Hindi kaya ng mga tao na huminga habang nakalabas ang dila. Joke. Ang hindi talaga natin kayang gawin ay huminga at lumunok ng sabay. Ang mga kabayo naman ay hindi kayang huminga gamit ang bunganga. Samantalang ang mga palaka ay kayang huminga sa balat nila. Ang wood frog ay kayang pigilan ang ihi nito ng 8 months. Sa Michigan sa United States, legal o pwedeng manghuli ng unicorn. Yun ay kung makakahanap sila. Ang tunog ng raptor sa Jurassic Park ay galing sa tortoise na nagtatalik, particularly sa scene ito. Ang deadliest single animal sa mundo ay dating naghasik ng takot sa mga taga-Nepal at ilang lugar sa India. Ito ay ang Champawat Tiger, isang Bengal tiger na tumapos ng hindi lang isa o dalawang buhay, kundi may estimated na 436 katao ang napatay nito. Mas matagal nang nabubuhay ang mga pating kaysa sa mga puno. Mas maraming namamatay na tao dahil sa baka kaysa sa mga pating. Imagine kung ang mga tao ay may kakayahang pahintuin ng ilang buwan o taon ng pagbubuntis para makapag-ipon. Kaso hanggang 9 months lang talaga. Pero ibahin nyo ang 9-banded armadillo, ang tinaguriang master of family planning. Kaya lang naman itong pigilan ang development ng kanyang embryo ng 1 o 2 taon. Depende kung wala ng threat sa environment o kung trip na nitong magbuntis ulit. Kung ang 9-banded armadillo ang master of family planning, tila wala naman yan sa bokabularyo ng babaeng may pinakamaraming naipanganak. Sa pagitan ng 1725 at 1765, si Valentina Vassiliev ay nagluwal ng 16 na kambal, 7 sets ng triplets at 4 na quadruplets. Sa loob yan ng 27 times na panganganak at ang kabuuang bilang ng kanyang isinilang ay 69. Tibay!
Ang tawag sa phobia o takot sa mahahabang salita ay Hippopomonstроsis phobia. O diba? Ironic, ang may pinakamahabang pangalan sa kasaysayan ay si Hobart Blaine Wolfish Legal Stenhauser Bergerdorf Sr. Hindi ba siya ganun kahaba? Nickname niya pa lang kasi yan. Ito ang full name niya. Merong 747 characters. O diba? Buong pangalan pa lang parang buong isay na. Ang pinakamalaking hayop na nag-exist na patuloy pa rin nag-i-exist sa mundo ay ang blue whale. Ang puso nito ay may habang 5 feet at aabot ang timbang ng 175 kilos. Samantalang ang dila pa lang nito ay aabot ng timbang sa 2.4 to 2.7 tons o kasing bigat ng African forest elephant. Hindi marunong tumalo ng mga elepante. Ang octopus ay mayroong 3 puso. Samantalang ang puso ng hipon ay matatagpuan sa ulo nito. Ang wombat ay ang natatanging hayop na mayroong cube shape na dumi. Kagaya ng fingerprint, unique din ang thumbprint ng bawat tao at may mga pag-aaral na isinasagawa para magamit ito as one of an option for biometric. Imagine kung magbubukas ka ng cellphone, hindi na fingerprint kundi dila na ang gamit. Kung unique ang fingerprint at thumbprint ng tao, ay unique din ang stripes ng mga zebra na walang zebra ang magkapareho ng pattern ng stripes. Ang strawberry, raspberry at blackberry ay hindi totoong berry. Ang saging, pakwan, grapes at talong scientifically ay ang mga totoong uri ng berry. Ang unang orange ay hindi orange, kundi kulay green. Ito ang tangerine pomelo hybrid at ang unang pinangalanang orange ay ang prutas. At ang kulay naman na orange ay binase lang sa pangalan na orange na prutas. Tinawag na eggplant ang talong dahil noong 18th century sa Europe ay mas kilala ang isang uri ng talong na white or yellowish ang kulay, na mukha talaga siyang itlog ng manok o itik. Ang abukado ay pinangalan sa maselang parte ng katawan ng mga lalaki na nangangahulugang, bawal ata sabihin kaya hulaan nyo na lang, ito yung clue. O diba, kamukha, lalo na kung hinog. Matamis, maalat, mapait at manghang. Ilan lang yan sa mga nalalasahan sa mga pagkain kinakain natin. Kaya lang, ang mga yan ay baliwala kung wala ang laway. Ito ay dahil kailangan muna ng chemicals na matatagpuan sa pagkain na ma-dissolve ng ating laway bago ito ma-detect ng mga receptor ng ating taste buds. Kaya ang laway ay hindi lang ginagamit sa pagsasalita o mapanatiling basa ang ating mga bunganga, kundi para rin sa panlasa. May 2 record sa boxing ang imposible nang may makagawa pa. Una ay ang may pinakamaraming rounds na umabot sa 276. Yup, tama kayo nang narinig, 276 rounds lang naman. Samantalang ang record ng pinakamatagal na boxing match ay umabot sa 7 oras at 19 na minuto. Ito ay sa pagitan ni Andy Bowen at Jack Burkey. Ang pinaglabanan nila noon ay ang Lightweight Championship of the South sa New Orleans, Louisiana. Ang paraan lang para manalo is either makeo o may sumuko. Pero walang nagpatalo kina Bowen at Burkey. At nang dumating ang ika-110th round ay dito na sumuko. Sumuko na yung referee. Pinatigil na nito ang laban at ang resulta, tabla. Nagsimula ang laban alas 9 ng gabi at natapos alas 4 na ng umaga. May isang uri ng boxing na hindi lang dapat magaling sa suntukan, kundi dapat matalas din ang isipan sa pagmati ng kalaban. Ito ang chess boxing. Kagaya ng pangalan, maglalaban ang magkatunggali ng chess sa unang round at second round naman ay boxing. At alternate yan hanggang 11 rounds. Ang paraan para manalo ay kung sino man ang unang maka-checkmate o true KO. Alam nyo ba na mayroong sports sa pagalingan sa pamamalansya? Pero ang labanan ay hindi sa parunungan magtanggal ng gusot o pagalingang magtupi ng damit, kundi sa kung gaano ka death-defying ang pamamalansya nilang gagawin. May mga namamalansya sa taas at gilid ng bangin, namamalansya habang nagbibisikleta, at ang iba ay habang nag-i-skydiving. Ito ay tinawag na extreme ironing. Ito ay mga walang kwentang kaalaman. Mga walang kwentang kaalaman.